We pray that you prepare our hearts as we listen to your word. We pray that you will use your speaker mightily and speak to us, Lord. This is our prayer in the matchless name of Jesus Christ. Matthew 6:13. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Isa sa mga turo ng Panginoong Jesus kung paano manalangin, hilingin daw sa Ama na huwag tayong hayaang mabulid sa tukso. When tempted, kung natutukso at dumadaan sa pagsubok. Salamat po, Ama, sa buhay na patuloy niyong ipinahihiram. Salamat sa lahat ng magaganda at masasarap na bagay na tinatamasa namin, maging sa mga aral na napupulot namin sa mga hirap at kahirapan. Turuan niyo po kami ngayon, Panginoon, na lalong makilala kung ano ba talaga ang tukso, paano itong maiiwasan, at paano tunay na alamin kung alin ba ang tukso at alin ang hindi naman talaga tukso. Lead us, teach us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Matthew 4:1, the Holy Spirit led Jesus into the desert so that the devil could test him. Katatapos pa lamang na ang Panginoong Jesus ay mabautismuhan, inihayag ng Ama sa Langit ang kanyang kaluguran kay Jesus at dumapo sa kanyang Espiritong Banal, at pagkatapos, agad-agad na siya ay inakay patungo sa wilderness para dumaan sa pagsubok. The temptation of Jesus was spirit-led. It was deliberate, sinadya. May plano, may dahilan. But not all temptations of other people like us are spirit-led. Special, kakaiba, unique ang temptation na dinanas ni Jesus, at hindi ganun lagi ang template, ang modelo, ang padron sa mga tuksong dumarating sa buhay ng mga karaniwang tao. Kaya sabi ni James 1:13, don't blame God when you are tempted. God cannot be tempted by evil, and He doesn't use evil to tempt others. Some temptations could be allowed, even regulated by God. Habang hindi naman tayo sadyang tinutokso at ipinapatokso ng Diyos, meron naman siyang pinapayagan, tulad halimbawa ng temptation at pagsubok na dumating kay Job. Subalit, pagka ang tukso ay may permiso ng Diyos na dumating sa ating buhay, meron din itong kakambal na takdang sukatan, hangganan, meron niyang limits. 1 Corinthians 10:13, no testing has overtaken you that is not common to everyone. God is faithful, and He will not let you be tested beyond your strength. But with the testing, He will also provide the way out so that you may be able to endure it. Ang pinapayagan ng Panginoon na dumating sa ating tukso ay may hangganan. Hindi niya tayo hinahayaang matukso ng lampas sa kaya nating tanggihan, lampas sa kaya nating pagtagumpayan. Kung sa ganon, pag pinapayagan ng Diyos ang tukso na dumating sa ating buhay, it is an opportunity for us to succeed, to be victorious, not to fail, not to become a casualty. When God allows you to be tempted, it is to give you an opportunity to win and to learn and to be strengthened by it, not to be destroyed and overcome by the temptation. Matthew 4:2-3, after Jesus had gone without eating for 40 days and nights, He was hungry. Then the devil came to Him and said, if you are the Son of God, tell these stones to turn into bread. Natural, ang Panginoong Hesus ay inabot ng 40 araw na walang makain doon sa wilderness, sa ilang, kaya nagutom siya. At ang dumating namang tukso, very relevant to his need. Sabi ng Diablo, kung talagang anak ka ng Diyos, di patunayan mo itong mga bato, ang dami-dami sa paligid, utusan mong maging tinapay. We must note that the consequent fast happened first before the temptation. The fast lasted 40 days. Hinanda nung fasting si Jesus para sa temptation. Pero, hindi sinadya ni Jesus na huwag kumain. He did not intend to fast. It was not His plan not to eat for 40 days, except that
Right after baptism, he had no opportunity to do anything else or to get food supply. He was taken to the desert to be tested. Of course, he did not have food with him. Sa ating buhay ngayon, be careful in imitating the same kind of fast. Iba naman yung magka-fasting ako ng 40 days, pinaplano. Hindi ganun ang nangyari kay Jesus. Nagkataon na inabot ng 40 days na wala siyang nakain dahil hindi naman niya napaghandaan yung pagpunta sa ilang o sa wilderness. The temptation is an appeal to a very present and immediate need, to a harmless practicality. Ano ba naman nga ang masama na yung bato ay gawing tinapay, pero tinanggihan ni Jesus? Kuminsan sa ating limitadong pag-iisip, parang wala namang masama, parang okay naman, pero dapat lalo tayong mag-isip. Kasi yun ngang tinapay, tinanggihan hindi naman yun masama. Mayroong dahilan para tanggihan. Matthew 4:4, Jesus answered, the scriptures say, no one can live only on food. People need every word that God has spoken. Malalim ang sagot ni Jesus. Bagamat tayo dapat mag-ingat, pag naaalok tayo ng tinapay, lalo tayo gutom. At maraming uri ng tinapay, sa maraming uri ng kagutuman, na ang tendency natin tanggapin dahil kailangan at gusto natin, pag-ingatan ng kailangan, pag-ingatan ng gusto, dahil baka may kahalong pandaraya yung dumarating na alok. But here, Jesus rejects the idea of turning stone into bread. And very importantly, Jesus rejects the source of the idea. The source of the idea was Satan. The source of the idea was the concept that it's all right to give in to the ways of Satan just to satisfy one's hunger. Here, Jesus emphasizes banal na pagkain, spiritual na pagkain din. At sa panahong ito, ang dapat bigyan ng diin ay ang spiritual food coming from the mouth of God, not physical food coming from the suggestion of Satan. May mga malalim at matataas na kahulugan kung ating i-apply sa iba't ibang larangan ng buhay, na hindi dapat i-sacrifice yung spiritual focus, yung spiritual battle, yung spiritual testing, just to be able to alleviate one's physical hunger at the moment. It's important to eat, but that moment, what was important for Jesus was the spiritual battle at hand, so yun ang dapat hindi makadefocus. Marami nagtatanong kahit sa ating panahon ngayon, paano po ba mag-fast? Dapat ba ako mag-fast? Ano ba talaga ang kahulugan ng fasting sa prayer? Well, kung makakaabala sa iyong pananalangin, sa iyong pagbabasting sa prayer. Well, kung makakaabala sa iyong pananalangin, sa iyong pagbabasa ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay, pagmumuni-muni, yung bibili ka pa ng pagkain, lulutuin mo pa, ihahain mo pa, tapos diligpitin mo pa yung pinagkanan mo, then it's good to fast. So that you will not expend a lot of energy on food and you will expend more energy on praying, on meditating. Kasi pwedeng makaabala yon. O kaya, another level of fasting means, kung ano talagang available, yun na lang kainin mo para hindi ka na sobrang maabala, para makapag-focus ka at maraming panahon sa iyong panalangin, sa iyong pag-aaral sa salita ng Diyos, sa iyong pakikipagniig sa Diyos. It means that not focusing on the material food, but focusing on the spirituality that could be achieved by concentrating on the Lord. Hindi naman yung pagpa-fast lang na empty stomach, may points agad sa Diyos kasi nilikha naman ng Diyos ang stomach para lagyan ng pagkain, hindi para gutumin. But if it would help you to become more spiritual by settling for less food or for just whatever is easily available, then you become more spiritual that way. And brought to another level of meaning, mas madaling magpakabanal, mas madaling sumunod sa Diyos kung hindi mo hahayaan na yung mga kagustuhan mo ay makahadlang sa iyong kabanalan. In other words, kung sa pagkuha mo ng pagkain, sa pagkuha mo ng mga gusto ng iyong katawan at layaw ng iyong katawan ay mapapahamak ang iyong spirito, mabuti pa makontento ka na lang sa simple o sa konti. So maraming levels of meaning yung fasting. It's denial of self, denial of appetite, denial of desire for a higher good, for a spiritual benefit. But hunger by itself
earns no points in heaven. Kailangan may practical use. Nagpakagutom ka para hindi maubos ang lakas mo just looking for food. Matthew 4:5-6. Next, the devil took Jesus to the holy city and had him stand on the highest part of the temple. The devil said, "If you are God's son, jump off. The scriptures say, God will give his angels orders about you. They will catch you in their arms and you won't hurt your feet on the stones." Ang Jerusalem ay nasa ibabaw ng bundok. At sa pinakamataas na lugar ng Jerusalem, nandun ang templo. At sa pinakamataas na bahagi ng bakuran ng templo, may tore. So yun ang pinakamataas na bahagi ng Jerusalem, yung tore. At sa paanan ng toring yun, bangin. Dahil may bakod na naglumiligid sa bakuran ng templo at ang isang side nun, the eastern side, bangin. Nandun sa side na yun ang tore. Kaya madaling tumalon mula sa tore, laglag ka doon sa bangin na matarik sa labas na ng bakuran ng templo. Pero dahil laging maraming taong nagtitipon-tipon sa bakuran ng templo, yun ang magandang magdrama. Umakyat ka doon sa tore at tumalon ka, kitang-kita ka ng lahat. At sabi ni Satan, kung talagang anak nga ng Diyos, di halika, umakyat tayo doon sa tore at sa paligid na napakaraming tao, ang daming makakakita sa iyo, tumalon ka. At sabi naman sa Bible, hindi ka papabayaan ng Ama. Ipasasalo ka niya sa mga anghel, ni hindi sasayad ang iyong talampakan sa mga bato. Di dramang malaki, marami ka magiging tagahanga, bibili ba mga tao sa iyo? So yun ang gawin natin. Yun ang temptation. The temptation was to prove oneself. It was an appeal to pride. Kanina, appeal to the stomach. Ngayon, appeal to the brain, to the mind, to pride. A higher level of human needs, sabi ng mga psychologists. Jesus had just been affirmed by God. Tapos, ang laki ng kasunod na temptation, tulad ng sa buhay natin, mga kapatid. Usually, pagkatapos sa isang malaking success, malaking tagumpay, malaking kasiyahan, may kasunod na pagsubok. Hindi ka dapat malasing sa tagumpay mo doon sa nakaraan para mabulag ka sa darating na pagsubok. Always keep yourself grounded. Laging dapat realistic at laging nakatungtong sa lupa. So, anong sagot ni Jesus? Nakita nyo? Nag-quote na rin si Satan sa scripture, pero baluktot ang paggamit. Hindi naman para sa pagpapakamatay yung gamit nun eh. Pero ginamit ni Satan yung verse para bulagin si Jesus, deceiving him into jumping. Hindi lahat ng nagko-quote ng verse tama ang gamit. Pwedeng gamitin ng mga expert ng mga verses para baluktutin ito at para paikutin ang ulo ng mga nakikinig, para mamanipulate sila. Kaya kailangan sinusuri natin ang lahat ng paggamit ng verse. Matthew 4:7, Jesus answered, "The scripture also say, don't try to test the Lord your God." Jesus replies here with scripture. Lahat ng sagot ni Jesus galing sa scripture eh. So, hindi siya pumayag. Sabi, don't test me and don't test God. Ano, tatalon ako dito para hamunin ng Diyos na saluhin ako, ang Ama sa langit? Bakit ko kailangan gawin yun? At kahit hanggang ngayon, marami mga mananampalataya, they put God to the test. Lord, kung talagang mahal mo nga ako, gawin mo to para sa akin. Lord, kung talagang pinoprotect mo ako, susuuan ko sa danger, ipoprotect mo naman ako eh. Kasi mahal mo ako. Dapat ganun, walang ganyanan. Don't test yourself, don't test God, and don't let others test you. Don't call a dare. Sabi ni Satan, dare. Kung anak ka ng Diyos, tumalon ka. Sabi naman sa Bible, sasaluhin ka eh. Maraming hahanga. Sa ating kumisan, na bubulag tayo, we accept a dare. Sige nga kung talagang matapang ka, mauna kang sumuntok sa kanya. Sige nga kung talagang matapang ka, gawin mo to, gawin mo yon. Ito namang sinagtatapang-tapangan, gagawin nga. Follow Jesus in His example. Hindi niya pinatulan yung dare na yon. Kasi walang magandang pupuntahan at hindi maganda yung method. You will put God to the test. Katulad din ng mga hindi nag-iingat, tapos pipilitin nyo ang Diyos na ingatan kayo.
Hindi kakain ng tama, tapos it's for God to keep me healthy. Hindi mag-aaral, tapos ipapanalangin sa Diyos na papasahin niyo po ako sa exam. Pususuong sa marami mga dangerous activities, tapos ine-expect, lagi silang ililigtas ng Diyos. Don't put God to the test. Do what is practical, do what is wise, as Jesus did. Matthew 4:8-9. Finally, the devil took Jesus up on a very high mountain and showed him all the kingdoms on earth and their power. The devil had said to him, I will give all this to you if you will bow down and worship me. Palaki ng palaki yung taya. Kanina, bato lang, gawing tinapay. Tapos, show that you are the Son of God. Tumalon ka. Appeal to physical hunger, tapos appeal to pride, at ngayon naman, appeal to greed. The temptation is an appeal to greed. No more to need. Kanina, yung bread, need yun eh. And sabi ng mga psychologists, even yung need mo to be acclaimed, to be accepted, to be admired, is a need. It's an intellectual and an emotional need. Pero itong all the cities of the world magiging sa'yo and the power of them, hindi na yun need, greed na yun. Lumaki ang offer. But the problem with greed is that it does not have limits. It does not stop. Kung ang temptation lang ay hunger, pag busog ka na, titigil ka na, may damage man na gawin sa'yo, konti lang, except kung ang kinain mo lason. Kaya yung mga tipid ng tipid sa pagkain, lagi ko sinasabi, hindi ka payayamanin o paghihirapin ng pagkain kasi pag busog ka na, titigil ka na eh. So pwedeng busugin mo ang sarili mo, hindi ka paghihirapin yan. Pero yung gusto mo yung buong mundo maging sa'yo, itataya mo ang kaluluwa mo para maging sa'yo, kaya-kaya kang paghirapin nung bagay na yon. Self-respect and righteousness can bow down to greed. Gaano karaming tao ang ibinebenta ang kaluluwa dahil sa kasakiman. Kaya pag-ingatan. The three types of temptation offered by the devil are the same templates of temptation being offered to us today. Appeal to a physical need or a perceived need. Appeal to pride and ego, and then an appeal to greed. Lust of the eyes, pride of life, yan ang ino-offer sa atin ni Satan. Ang sagot naman ni Jesus sa Matthew 4:10, Go away, Satan. The scriptures say, worship the Lord your God and serve Him only. Sabi ni Jesus, the last time I looked, ang sabi ng scripture, worship God. Do not tempt God. Do not put God to the test. So lumayas ka sa aking harapan. Jesus replies with a command and a rebuke. You can command the devil, you can rebuke the devil if you do not accept his offer. You have the power of Jesus, you have the power of the Spirit, you have the power of the Father to rebuke the devil, to refuse the devil, and to command the devil to leave you if you do not accept his offer. Pero oras na tinanggap mo ang kanyang inaalok, bihag ka na niya, hawak ka na niya sa leeg. Hindi ka na makakapalag kasi tinanggap mo yung inaalok niya. So to remain independent of the devil, to remain independent and to remain spiritually powerful, do not accept what the devil offers. Parang kahit sa buhay, mahirap ka, hindi ka mayaman, pero hindi ka pwedeng utos-utusan ng mga donya-donya dyan kung hindi ka naghahangad sa kayamanan niya, kung hindi ka naghahangad na mataput-tapunan niya ng barya-barya, at hindi ka hihingi-hingi sa kanya, uungot-ungot, uutang-utang, hindi ka nakatunganga sa kanya at nakatanghod, hindi ka niya mauutusan. In fact, pwede mo pa siyang utusan at pwede mo siyang palayasin kasi hindi ka niya palamon. Pero oras sa palamon ka na niya, edi sunod-sunuran ka na. Ganon din kay Satanas. Pag tinanggap mo na yung alok niya, na-enjoy mo na yung binibigay niya, tapos ka na. Hawak ka na niya. Kaya kung meron sa ating nahulog na sa tukso at hawak na bumitaw kayo by the power of the Lord Jesus, you have that power because Jesus overcame sin and overcame temptation and overcame the devil. James 4:7, submit yourselves therefore to God, not to Satan.
Resist the devil, and he will flee from you. Habang ikaw ay nakasuko sa Diyos, sumasailalim sa Diyos, sumusunod sa Diyos, may kapangyarihan ka ng Diyos. Tanggihan ang masama. At wala itong choice kundi iwan ka. Hindi natin kailangan makipagbakbakan, makipagbuno kay Satan. Kailangan lang natin siyang utusan. At susunod siya pag nakasuko ka sa Diyos. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos becomes your own power. So resist what is wrong. Resist what you do not want. That is freedom. It is one of the greatest things that people of God should learn and master. To say no at the right moment, at the wrong things. To say no. Yung nakakapagsabi ng no is the person who will remain free. Kahit na iniimbita ka pumunta sa isang birthday, sa isang handaan, sa isang event, ayaw mo talaga, tamad na tamad ka, say no and you will be free. But if you say yes, ilang araw pa bago dumating yung handaan, iinis-inis ka na, naku, magbibihis pa ako, naku, handa ko pa yung damit ko, ang traffic, pupunta pa ako doon, pero pupunta ka rin because you said yes. Pwede ka naman mag-no. Lalo't hindi naman kabutihan, lalo pangat masama yung ino-offer, hindi, pwede ka mag-no. So Jesus replies with a clarification of position. Sabi niya, worship God. Hindi natin dapat tinutokso ang Diyos o inuutusan ng Diyos sa mga frivolous things. Tatalon ako, tapos papasalo ko sa Kanya. Bakit ko kailangan gawin yun? Sabi niya, ang dapat natin gawin is to worship God. Not to tempt God, not to test God. So Jesus spoke as the Son of God. And we can speak as children of God, co-heirs with Jesus, because we are saved by the blood of Jesus. So know your position. You are a child of God. Satan has no right over you unless you surrender that right to him. You are not under the power of the devil, but under the power of God. Pero nawawala yung power when you volunteer to give it up. Kaya hawak mo talaga kung ano mangyayari sa iyong espiritu. So matapos siyang ganun ni Jesus, Matthew 4:11, then the devil left Jesus and angels came to help him. Hindi na nakipag-argue. Tatlong no, hindi na nakipag-argue. Kung may nanliligaw sa'yo, ang kulit-kulit, tatlong no. No agad. No, no, no. Hindi, tatas na siya. Pero yung manoy, no. Ay, naku, parang yes. Nakakalito. Di ba? May mga tanggi na niyayaya ka. No eh. Naku ha, pag dali-dali mo namang i-convince kasi ganun. Subukan mong gabi yung no na nandidilat yung mata mo na halos lumaglag yung itim ng mata mo sa lupa. Pagka hindi tumalsik yan, clear dapat na no. And then angelic ministration came after Jesus won the battle. Win and comfort awaits you. Ganon sa spiritual battle. Lose the test, fail the test, and more trials, more temptations will come to you. Ang isang temptation na tinatanggap, maraming kakambal na susunod. Parang isang Pilipino na naging US citizen, ang daming kamag-anak na kasunod. Ang daming dadalhin at ipepetition. Ganun din ang temptation. Pag may isang pumasok na temptation at pinapasok mo, marami pa siyang papapasukin uli. Kaya kung ayaw mo yung mga kasama niya, huwag mo siyang papasukin. Of course, hindi naman equal yung ating ginagawang parallelism. Hindi naman masama na magpetition ako mag-anak. Pero yung ideya, ganun. Pag may isang nakapasok, ang daming papasok. Ganun din sa temptation. Kaya kung talagang ayaw mo ipagpatuloy yan, una pa lang, no na. And you want comfort in life? You want angelic ministration? Win your battle first. The comfort doesn't come before or during. It is after winning. But even during temptation, pray for help. Because prayer moves. Prayer creates. Prayer empowers. Prayer accomplishes great things. Marami tayong dapat pag-aralan tungkol sa tukso. Kasi marami tayong misconceptions about temptation.
Many times, the tempter or the devil is not really Satan. Many times, it's not really an evil spirit or an outside person or force, but really one's own inner self. Higit na maraming tukso, hindi galing kay Satanas, hindi galing sa masamang espiritu, hindi galing sa kapwa-tao, galing sa sarili nating puso. Galing sa sarili nating pagdadalawang loob. Meron kang gusto, sinasabi ng budhi mo, huwag, ipinipilit mo yung gusto mo, sabi ng budhi mo, huwag, nagtatalo ka, kaya ka nagkakaroon ng guilt. At kung alin sa dalawang persona mo ang manaig, yun ang mananalo sa battle na yon. Sabi ng James 1:14, we are tempted by our own desires that drag us off and trap us. Tayo ang tumutukso sa ating sarili. Hindi ka naman ganun ka-special para mag-personal appearance pa sa'yo si Satan para katuksuhin. Kasi tayo mismo, tinutukso na natin ang ating sarili. So watch your inner thought. Ang pinakamaraming tukso na papasok sa iyong isip ay hindi nanggagaling mula sa malayong impyerno. Galing lang yon sa iyong sariling desires. Kaya dapat yun ang bantayan. Your inner thought could be the source of your temptation. So do not always needlessly blame nor credit the devil. Because the devil is not omniscient, omnipotent, nor omnipresent. Ikaw lang ang laging kasama ng iyong sarili sa lahat ng oras. Kaya sa'yo rin magmumula yun. At ikaw din ang magbubukas ng pinto sa likuran para pasukan ng mga tukso habang kunwari isinasara mo yung front gate. Tayo rin ang naglalagay ng provision. Kaya sabi sa Bible, make no provision for evil. Huwag mong bigyan ng entry point. Do not give the devil a foothold. Huwag mong bigyan ng chance. Kasi oras na nakapasok yung kapraso, maraming hukbo-hukbo na kasunod. Meanwhile, identify temptations correctly. Ang mga taong lumaki sa relihiyon, anumang relihiyon yun, lumaki sa lipunan na may mga maraming teacher, kamag-anak, matatanda sa pamilya, simbahan, eskwelahan, media, ang daming teacher. Maraming natatanim sa ating utak na guilt na kung tutuusin by the standards of Jesus, hindi naman dapat ika-guilty. Even within Christian tradition, maraming natanim sa ating utak na iniisip natin ay mali at masama, guilty na tayo, hirap na yung ating loob. Yung pala, by the standard of Jesus, hindi naman issue. Issue lang sa Pharisee, issue lang kay Moses, issue lang sa mga ibang teachers, pero hindi kay Jesus. And Jesus said, I came to set people free. I came that they might have life and have it abundantly. Kaya dapat reviewin, ano ba talaga ang sin? And therefore, ano ba talaga ang temptation? Baka naman yung ikinoconsider kong sin, hindi naman sin. Kaya yung ikinoconsider kong temptation or guilt, hindi naman pala dapat. Napapagod ako magbuhat ang hindi ko dapat buhatin. Nahihirapan akong sumunod sa hindi ko naman dapat paghirapang sundin. Do not feel more guilty than necessary. Do not unnecessarily condemn yourself and others. Do not unnecessarily make yourself and others feel guilty. At ito ang malubhang sakit ng maraming relihiyoso. Ano man ang relihiyon. Laging guilty. Guilty pag tumawa, guilty pag umiyak, guilty pag kumain, guilty pag nagutom, guilty pag may kasama, guilty pag nag-iisa, guilty pag nag-enjoy, guilty pag nagdusa, laging guilt. Kasi ano man ang gawin mo, kulang at kulang at kulang ka sa sukatan ng iyong religious belief. Kahit anong gawin mong pagsisikap, lagi kang bigo, lagi kang mali, lagi kang makasalanan, lagi kang marumi. Therefore, hirap na hirap ang loob. Ito ang sakit. Mas maraming may sakit nito sa mga relihiyoso kaysa sa hindi relihiyoso. Kasi mga relihiyoso are exposed to a lot of guilt trip. Kasi lagi sila pinapagilty ng kanilang mga guro.
Pero kay Jesus, ang daming kalayaan na ibinigay. So review your concept of sin and temptation. Baka ang concept mo ng sin and temptation na nakatanim sa iyong utak, tradisyon ng matatanda, hindi naman galing kay Jesus. Baka ang nakatanim sa iyong utak na sin and temptation and therefore cause for guilt, katuruan ng Pharisees, ng mga religious leaders na tinuligsa ni Jesus, hindi naman katuruan ni Jesus. So bakit mo dadalhin? Tulad nung panahon ni Jesus, ang umiiral ng mga katuruan, bawal gumawa pag Sabat, masama maghugas ng plato, masama magluto, masama maglakad ng more than so and so number of hakbang, masamang may gagawin kang ganito, masamang makisalamuha sa mga taong kakaibang relihiyon. So, ginawa ni Jesus ang napakarami niyang himala, talagang tapat na tapat sa Sabat. At sa paggawa niya nun, pinalaya niya yung mga tao sa katuruan na walang pwedeng gawin sa Sabat. Pero mo, guilty ka, may ginagawa ka kung Sabado. Samantalang si Jesus, ang daming ginawa nung Sabado. Para lang i-demonstrate na free na kayo dyan sa mga kaugalian na yan. Jesus corrected a lot of religious teachings na hindi na napapanahon sa kanyang panahon. Tapos yung mga Christians, 2,000 years ago and in the last 2,000 years, ang dami na rin inimbentong bawal na dapat rin reviewin today. Bawal ba talaga yan? Forever, universally, for all people, for all time? O for certain people lang at a certain time in a certain unique situation? Bakit ako magigilty ngayon na maiksi ang buhok ko? Samantalang sinasabi sa mga babaeng taga-Korinto, dapat ang haba ng buhok nila. Pero ako ba'y taga-Korinto? Ano bang kahulugan ng buhok noon sa buhok ngayon? Yung bang kasamaan na kahulugan ng mahabang buhok noon, ng maiksing buhok noon, gano'n din ang kahulugan ngayon? At kung hindi, dapat ba akong mag-guilty na hindi ako katulad ng mga babae sa Korinto? Dapat kang mag-isip ng mga gano'n. Many innocent, natural human desires and needs, many needful thoughts and deeds have been needlessly demonized by faulty reading, interpretation, and application of Scripture. Hanggang ngayon, especially ngayon, ang daming taong gapos na gapos, taling-tali, kulong na kulong ng mga verses na mali ang pagbasa at pag-apply. Nalilimutan natin na those verses were addressed to specific people in a given situation. And outside of that situation, you must review kung applicable sa iyo yung verse. That is called contextualization. Yung context mo ba at yung context of original readers and recipients are the same? If not, is it enslaving? Is it unnecessary to subject yourself to so much regulations? Kaya pinalaya ni Jesus yung mga tao sa Sabat. Isa pa sa pinaka-importante na lang ng mga kaugalian at batas, diet. Ang dami nilang hindi pwedeng kainin. Hindi ka pwede rin kumain sa ganitong paraan, sa ganung paraan. Kung hindi mo hugasan lang yung kamay, sa ganitong paraan. At yung mga disipulo ni Jesus, nagkain na ng hindi nagugas ang kamay, although hindi naman yun clinically advisable, but it's not spiritually dangerous. At tinuligsa siya. Sabi niya, bakit pinapayagan mo mga disciples mo na kumain ng hindi naguhugas ang kamay? Di maruming nakakain nila. Well, totoo naman yun, clinically. Pero ang ibig sabihin nila na dumi, hindi lang clinical. Spiritual din. Dumudumi ang spirito mo pag nakakain ka ng ganung bagay. Sabi ni Jesus, it's not important what gets into the mouth, but what gets out of it. Mas pahalagahan nyo kung anong sinasabi nyo, yung lumalabas sa inyong bibig, kaysa yung kinakain nyo na pumapasok sa inyong bibig. And in so doing, Jesus declared all foods to be spiritually clean, although probably not clinically clean. Kasi yung mikrobyo pa rin yun. So, maraming minasama ang religious system noon na sinabi ni Jesus, actually hindi naman yan masama. So, huwag na kayo magpakahirap sa pagsunod. Faulty lang ang reading, faulty ang application. Kaya ang bilin sa 2 Timothy 2:15, do your best to win God's approval as a worker who doesn't need to be ashamed and who teaches only the true message. Sabi niya, do your best to teach only the true message. Do not teach the false message. Do not teach falsehood. Do not teach in a wrong way. Do not teach a wrong meaning of a passage, of a verse.
because there is such a thing as a false message. And the challenge is, baka naman ang nagpapagilty sa'yo is a false message, a false reading, a mistaken application of a verse taken from 3,000 years ago being forced down your throat today, and you who have a very different context, a very different environment. Ganun pa rin ba yun? Bakit nung araw? Pwedeng maraming asawa yung mga patriarchs. Bakit nung araw pwedeng paanakan ng isang among babae sa kanyang asawang lalaki yung katulong ng babae? Ganun pa rin ba ngayon? Di ba? Hindi na. So morals change over time. Baka naman yung bumibihag sa'yo na morals, na bawal, na ikinakagilty mo pwede ka naman palang lumaya na dyan. Lalo't pinalaya ka na ni Jesus. Kaya si Jesus, sobrang na lang ang kanyang pagtuligsa sa mga teachers, religious teachers of his time. Sabi niya sa Matthew 15, 6-9, "You nullify the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Sabi ng Diyos, itong mga taong ito, itong mga priest na to, itong mga religious na to, they honor me with their lips, but their hearts are far from me. Matitigas ang puso nila, hindi sila mababait, hindi sila mabubuti, puro lang blah 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 ang kanilang religiosity. They worship me in vain. Sabi ng Isaiah, their teachings are merely human rules. Can you imagine that? Titigan nyo ang verse. Sabi ng Panginoon, they worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Pinapahirapan nyo ang mga tao sa mga inimbento nyong doktrina. Ginagapos nyo sila, itinatali, at tapos hindi nila naman masusunod. Kasi labag sa kanilang nature, labag sa totoo, imposibleng sundin. So puro guilt ang ibibigay nyo sa kanila. Guilt for what? For my commands? No. For your invented teachings. Pinapahirapan nyo ang mga tao. And because of that, of course, many innocent natural needs had been needlessly demonized by vested religious and political interest. Noong unang panahon, and up to now in many countries, laging magkakambal ang gobyerno at ang templo. In fact, great civilizations, great political entities grew around religions. Kaya pag may ancient civilization, laging religious yun. May Indian civilization, may Egyptian civilization, puro religious yung identity. Kaya may Jewish civilization, may Islamic civilization, puro laging pinanggalingan ng religious belief. No? At hindi mahirap para sa political leaders of a nation to use religious people and teachings and institutions to accomplish their political ends. Nagiging servant ng politics ang religion, or at least kasabwat. At yon ang panahon ni Jesus. Magkasabwat ang templo, magkasabwat ang Sanhedrin at ang Roman imperial government. Ang ape, ang kawawa, taong bayan, pinalaya ni Jesus. Matthew 23:15. Sabi na naman ni Jesus sa mga religious leaders, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are." Strong words from Jesus. Sabi niya, may araw din kayo, may oras kayo, lagot kayo. You, woe to you, teachers of the law and Pharisees, religious leaders. Mga mapagbalat kayo, mapagkunwari, mga hipokrito. Sabi niya, naglalakbay kayo, tumatawid kayo ng mga bundok, tumatawid kayo ng mga dagat, para kayo mang-convert. At pag na-convert nyo yung mga tao, mas dinodoble nyo ang kanilang impyerno. Mas ipinapadala nyo sa impyerno. Dahil mali naman ang turo nyo. So saan sila pupunta? Alam ka naman sa langit. And number 2, yung buhay, yung lifestyle na binibigay nyo sa kanila is always full of guilt. Lagi silang inuusig, lagi silang natatakot na mausig, mahusgahan,
nadodoble ang impyerno sa kanilang puso dahil nabubuhay sila sa guilt. And they are also forced to live in a hypocritical way because they are always judged. Sabi niya, when you convert people, you don't bring them to heaven. You make them twice as much a son of hell as you are. Child of hell. Indeed, sa gawa, kasi pag dinapuan ng mga Pharisees, yung kanilang converts, nagiging parang Pharisee din, self-righteous din, judgmental din, hateful, and disdainful of people they consider to be sinners. Separatist sila from other people. Gusto nila, exclusive sila. Nagiging Pharisee din sila, kaya child of hell indeed. But very significantly, they also become a child of hell in a symbolic way, in thought. Like in needless guilt. Napakahirap dalhin sa dibdib ang pag-uusig ng budhi. Napakahirap dalhin sa dibdib yung guilt. Ang tanong, baka naman yung kinaka-guilty mo, hindi naman dapat ika-guilty, di sayang ang pagod mo, sayang ang paghihirap ng iyong loob. Kaya sabi ni Jesus, I came that they might have life and have it abundantly. Those who are set free by the Son are free indeed. So there is also another temptation that we should watch for, to call bad what God calls good. To call a blessing a temptation. Nangyari na yan kay Pedro. Tradisyon nila, kautusan ng kanilang relihiyon, bawal kumain ito, nanyan, etc., etc. Si Pedro, nasa isang balkonahe at napaidlip at nagkaroon siya ng vision. Merong isang parang lambat na bumababa mula sa langit at may dala-dala itong mga sari-saring hayop na bawal kainin ng mga Israelites. Pero ang tinig ng Diyos sa langit, sinabi kay Pedro, bumangon ka, kainin mo sila, lutuin mo, kainin mo sila. At sabi ni Pedro, Lord, hindi po ako pwedeng kumain ng maruming bagay. Sabi ng Lord, ako na nga nagpapakain sa'yo, narurumihan ka pa? Huwag mong sasabihing marumi ang bagay na itinasabi ko sa'yo ay pwede mong kanin kasi pag sinabi ko, ibig sabihin malinis. Napakalinaw nito. Lahat ng pinagbabawal ng tradisyon ng kanilang relihiyon, ipinapakain sa Kanya. At sabi niya, Lord, mas banal ako kaysa sa'yo. Mas malinis ako kaysa sa'yo. Mas matuwid ako kaysa sa'yo, kaya hindi ko kakanin yan. At sabi ni Lord, ako na nga ang Diyos, di ba? Ako na nagpapakain sa'yo, ba't tinatawag mo pa rin bad? Ang nagpabad lang dyan, mga priests, mga Pharisees, hindi ako. Malinaw ba yung pagtutuwid na yun? At dahil doon, symbol lang pala yun. Kinabukasan, ipinadala si Pedro sa bahay ni Cornelius, isang Roman officer, para dalhin ang magandang balita ng kaligtasan kay Jesus sa sambahayan na yon. Under normal circumstances, no Jew would enter the house of a Gentile. Dahil unclean ang Gentile, clean daw ang Jew. So hindi pupunta ang Jew sa bahay ng Gentile. Pero nung pinapunta ngayon si Pedro sa bahay ng Gentile, naintindihan na niya yung message nung, eat this is not unclean. Ibig sabihin din ng Diyos, hindi unclean ang mga Gentile, go to them, makisalamuha ka. At kung ano yung nangyaring speaking in tongues sa Jerusalem, nangyari din sa bahay ni Cornelius. Second event of speaking in tongues. Ipinakita na the same spirit that moved in Jerusalem among the Jews is the same spirit that moved among the Gentiles in the house of Cornelius. God is God of all, God loves all, and God does not call these people unclean against the tradition of Israel that calls them unclean. So kung pupunta ka sa bahay ng isang Jew, ng isang Gentile, Jew ka, magigilty ka ba? Sinabi na nga ng Diyos, pwedeng gawin yan. Kumain ka ng ganito at ganon, ay pinagbabawal ni Moses, pinagbabawal ng mga Pharisee, sinabi na nga ni Jesus, eat it. Sinabi na nga niya, it's all right to do things in the Sabbath. In other words, ang dami yung pagpapalaya. Kaya ang tanong niya ito, siya sa atin yung inyong mga puso. Kung yung akala nyo kasalanan, baka hindi naman nagdadala kayo ng mabigat na kasalanan na dalahin sa buhay. Parang yung isang kwentong ilang beses ko nang naulit
May naglalakad sa kalsada, ang bigat-bigat ng dala niya, pasan-pasan niyang sako. May dumaang pick-up, naawa sa kanya yung driver, pinasakay siya sa likod para hindi siya mahirapan magdala at madali ang biyahe niya. Matapos ang ilang minuto ng paglalakbay, nung nilingon nitong driver, yung pasahero niya sa likod ng pick-up, buhat pa rin niya yung sako. Ganon ang maraming Kristiyano. Pinasakay na ni Jesus para gumaan ang buhay, pero ayaw pa rin i-give up yung mga pabigat, puro pa rin hirap. Ang dibdib, puro hirap ang loob, hindi lumalaya. If the Son sets you free, you are free indeed. Not free to do wrong, but free to do right. Ang dapat lang i-review, ano ba ang inaakala mong wrong? Baka hindi, tulad ni Peter. Ano ba ang inaakala mong kasalanan? Baka naman hindi. Mag-review mabuti. Salain sa katuruan ni Jesus. Pagsalaan ng mga Pharisees ang ginamit mo, ang dami na hindi mo pwedeng gawin. Pagsalaan ni Jesus, makikita mong tunay nga, blessing siya na ipinadala ng Ama para palayain ang mga tao sa sobrang bigat ng religious life na pinagdurusahan nila. Many innocent natural human needs are demonized by ignorance. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Be knowledgeable. Study. Many people are destroyed by mistakes in deed and destroyed by thought like needless guilt. Napakahalaga. Kahit nasa Panginoon, kahit Kristiyano, reviewin ang concept of sin at patuloy na magbago ang pag-iisip para mabuo ng mabuo yung kaharian ng Diyos na nasa ating puso at ang bunga noon, kapayapaan, katahimikan, katiwasayan. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Hanapin talaga yung will of God, not only the will of religious leaders and teachers and tradition, and it is a will that sets free, that makes you breathe easily, and that makes you see the beauty of life. Dear God, continue to teach us to be able to wisely identify temptation from non-temptation, to identify sin from non-sin, so that we can identify guilt from non-guilt. Teach us. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan ng lahat ng ito at i-apply sa ating buhay. Be silent before the Lord and let the Lord finish His message personally in your heart.